Ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasam ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, muli ang aming pagpupuri at pasasalamat
sa aming panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa iyong pagbabantay sa amin ng gabing magdaan. Ihanda mo po ang puso at diwa sa pakikinig ng mensahe mula sa mga anak mong gagamitin sa gabing ito. Salamat po sa biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming manunubos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba, tayo pong lahat. Hindi tayo ang pinili ng Diyos upang magsaka ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time, grabe talaga, napakabuti ang Panginoon. Okay. Mga kapatid, meron po ba tayo ditong bisita, bagong dalo? Eto, meron po. Wilfredo Ibanez from Malabon City. Ayan, welcome po. And Rolly Sumasaw. Ayan, tumayo po ang ating mga UMM ng Malabon. Taga Malabon po sila. Welcome po sa San Pablo. God bless po. Okay, mga kapatid, ang mga nalalabi pa nating mga gawain sa buong Nobyembreng ito, ang Thanksgiving month natin, ay itong tinatawag nating Hanging of the Greens, na kung saan ay gagawin po natin sa November 30. Ito po yung i-celebrate natin sa panahon ng ating midweek service, the Hanging of the Greens. Alam niyo mga kapatid, sa tagal na hindi nagagamit o nagamit yung mga decoration po natin, nananawagan po ang ating simbahan kung sino man po ang gustong mag-donate ng mga pangdekorasyon ay magbigay lang po tayo. At ito ay umpisahan na po namin this coming week bago darating ang Hanging of the Greens, na meron din tayong bahagi pa rin na ihahang sa panahon na yon, pero kailangan ay makumpleto rin po yung ating dekorasyon. Ulitin ko, open po ang church natin sa lahat ng mga magdodonasyon. Alam niyo po yung isang balls na ganon, ay malaking bagay po pag pinagsama-sama, ay dadami rin po. Isang set na bulaklak, o kaya mga dahon-dahon, thank you so much po sa lahat ng magkakaloob. Alam niyo po yung makita natin ang church na buhay ang pagdating ng ating Panginoon, ay napakasarap pong magsimba, na maaliwalas ang ating mga mata sa nakikita nating nakadekorasyon ng simbolo ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ulitin ko, November 30, sa panahon ng midweek
service po natin gaganapin yan. And then, yung Thanksgiving celebration ng mga kababaihan, yung sino man ang dadalo, sa ano rin po ito, November 30 ng alas 2, 2 o'clock. So attend na lang po kayo and then babalik kayo ng 7 o'clock dito sa church for the hanging of the greens. Star for All Seasons sa mga kabataan, mamaya na po yan sa PCU Auditorium. Kung sino po nakabili ng ticket, pwede po kayong makapanood sa kanilang fundraising celebration ng Star for All Season. Okay? Clergy convocation po ng lahat ng mga clergy, mga pastor po ito sa Tagaytay Mission Camp 23 to 25. Lahat lang po ng mga pastor. Kasi ang mga diakonisa meron din po silang tinatawag na pakda, separate. So mga pastor lang po sa 23 to 25 sa Tagaytay Mission Camp. This coming December po mga kapatid, hindi pa ito nagpipresent sa council, pero nasa programa na po ito na na-approvean na po last July. Ito po, magkakaroon tayo ng Family Sunday this coming December 3. Isang piyestang selebrasyon ng bawat pamilya. Kung nagawa natin ng anniversary, magagawa rin ulit natin ngayong Family Day. Potluck po ulit ito. Walang baon, okay lang po. Ganito pala dito sa St. Paul, first time ko po eh. Hindi naman okay, kaya lang, kung nagkataon na hindi kayo nakadala noon, masarap palang dalhin yung pagkain natin sa bahay at dadalhin natin dito sa simbahan para isang bahagi ng fellowship at selebrasyon ng bawat mga pamilya. Hayan mga kapatid, hindi po yung titignan ko ayun nadala. Ang titignan natin yung fellowship na nagkakasama-samang nagkakainan sa hapag-kainan. Kaya sa December 3 po yan, right after the service, doon po tayo ulit at may programa ang Family Ministry. Ayan, nananawagan na po ako sa Nurture, ang Family Ministry po ng church natin on that December 30. Mga kapatid, yung pong ating upcoming activities, ngayon po, yung mga meetings ng administrative meeting, ay mag-meet na po kayo para sa ganon. This coming November 26, ang ating church council meeting ay okay na po ang lahat. Wala na pong discussion, konting mga plansya-plansya na lang at i-approve or makikita natin ang ating mga ginagawa dito sa ating church. Ang midweek po natin, salamat po rin ng Panginoon. Dumarami na po ang midweek face-to-face. Kaya mga kapatid, huwag naman pong ang ating vesper, ang ating midweek, ang uma-attend ay yung mga bagong miyembro. Sino yung mga bagong miyembro na tinanggap? Yung bago nating miyembrong tinanggap, alam nyo po, napakasigasig po nila. Tuwing gabi ng linggo, tuwing gabi ng Huwebes, talagang mararamdaman mo yung sabik na sabik sila na magpuri sa Diyos. Samahan po natin sila bilang mga kaanib ng iglesia, mga kapatid. Panawagan po ito ng ministerial team na suportahan po natin yung ating mga activities. Yung online, yung face-to-face care group and Bible study. Alam niyo po, pinakamaraming attendance ng Bible study and care group, yung mga bagong miyembro. Wow, parang gusto ko pong makipagkompetensya yata doon na. Mga kapatid, masarap makipag-compete sa paglilingkod ng Panginoon. So, samahan po natin at ating pong bigyan, kahalagahan ang bawat mga programa ng ating iglesia. This coming December po, ay marami po nating pinaghahandaan. Sana po sa ating paghahanda, huwag nating kalimutan ang ating mga misyon, ang ating mga gawain, para sa pag-ibig ng Diyos na ating tinatanggap, ay ating namang maipagkakaloob sa kanila.
Purihin ang Panginoon. Dahil dyan, ating pong i-greet yung ating mga birthday celebrants for this week. Zera Kiss Sulit sa 20, bukas. 22, Marcos Paredes. 23, Joel Wico, Kuya Joel, happy birthday. And Marilyn Bilawen. Happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Andres Hilario. May God bless you all. For that, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian ng bawat isa sa pagbati ng sign of peace. While we are singing, I love you with the love of the Lord. Makita sa'yo, kalwalhatian niya, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo, kalwalhatian niya, o mahal kita sa Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Pinagpapala, sinasamba, tinadakila namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat po minsan pa sa aming pagsasama-sama, pag-aalaala at pagbabalik ng pagpupuri, pagpapasalamat sa inyo sa mga ginagawa ninyo sa buhay namin, Panginoon. Minsan meron kaming mga katanungan, meron kaming mga hindi nauunawaan, O Diyos, sa mga nangyayari. Subalit kayo ay Diyos na nananatili sa inyong trono na kailanman ay hindi nagugulat, hindi nagtataka, kailanman ay hindi nag-aalala sa nangyayari sa personal man naming buhay, sa aming kapaligiran o sa buong mundo, Panginoon. Salamat po sa Diyos na pinagtitiwalaan namin, sa Diyos na patuloy na nangahawakan sa amin at tumahawa kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, minsan pa aming ipagdiriwang sa linggong ito, ang linggo ng pagpapasalamat o Thanksgiving Sunday. At narito, Panginoon, ang mga simbolo ng inyong pagpapala sa amin. At higit lalo sa lahat ay inaalala rin po namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa amin sa pamamagitan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo. Salamat, Panginoon, minsan pa sa kagalingang pisikal na inyong pinagkakaloob. Salamat sa pag-iingat, sa paglabas ng bahay at pag-uwi sa aming mga tahanan. Sinamahan, iningatan niyo po sila, Panginoon, na may mga ginagampanan o gampanin sa kanilang pamilya, sa pagtatrabaho, sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang paglilingkod, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming pamilya, sa mga kapwa mananampalataya na patuloy na kabahagi, patuloy na nagpapalakas, nagpapatatag sa amin, Panginoon, para manatili po ang alab, manatili ang ilaw, manatili kaming asin sa sanlibutan ito, Panginoon. Tinataas at tinadalangin po namin aming Ama at aming Diyos, ang aming mga kapatiran na maaaring nakikinig ngayon, maaaring sila ay nasa kanilang mga tahanan o nagpapagaling, Panginoon. At patuloy naming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na hipuin niyo po ang kanilang lupang katawan. Patuloy na kagalingan, kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanila. Higit lalo sa lahat ang inyong presensya, ang patuloy mong ipadama, ang inyong yakap, ang inyong pagsama, Panginoon, sa mga kapatid namin ito, maging sa kanilang buong pamilya. Dalangin din po namin, O Diyos, sila na kabahagi na nakikinig ngayon through online service, Panginoon. Tatagpuin niyo po sila sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Higit lalo sa lahat, Panginoon, ng mensahe na kailangan po nila upang ito ay maging daluyan, O Diyos, ng kapayapaan, ng pag-asa at ng patuloy na pananampalataya sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, maging ang aming bansa, samahan at gabayan niyo po ang aming mga leader sa kanilang pangunguna
magmula sa national hanggang sa local at mga barangay, Panginoon. Hipuin niyo po ang buhay ng aming mga leader sa kanilang pamamahala, sa kanilang matuwid, makatarungang pamamahala, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalusugan, ng kalakasan, ng karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Dalangin at tinataas din po namin, Panginoon, maging ang buong mundo na sa ibang mga bansa ay mayroong mga gera na nangyayari, Panginoon. Hiling at dalangin po namin na mahinto, matigil dahil maraming buhay lang ang siyang nawawala, Panginoon. Bawat isa at bilang bansa, bilang mamamayan ay kaisa, kabahagi, apektado po kami sa nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Ngunit sa ganitong diwa, O Diyos, sapat na ang magagawa namin through prayer in this time and sa mga panahon, Panginoon, sa bawat araw na sinasama namin sa aming mga devotion, sa bawat araw na ipanalangin ang nangyayari, Panginoon, maging sa aming kapaligiran at sa aming mundong kinabibilangan, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, O Diyos, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin upang minsan pa ay mapaglingkuran ka namin sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba. Kayo po, O Diyos, ang mabigyan namin ng kapurihan, ng karangalan at ng kaluguran sa aming paglilingkod. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Mga kapatid, announcement po. Mamaya po, dahil Thanksgiving Sunday natin ngayon, nakita nyo po sa liturhiya ninyo 2 sobre. Yung Thanksgiving, yung tithes and offering, yung ganito po na sobre, ihahandog po natin ito sa ating ikapo pag nagdaan ang offering. Ito pong Thanksgiving offering, ito po yung pagpapasalamat nating sabay-sabay na ihandog ang ating mga biyayang tinanggap doon po sa basket. After po na habang kinakanta po ang Count Your Blessing, name them by one. So yun po ang ating sistema mamaya. Ang ating sobrang isa yung ganito, mamaya pa po ninyo ibibigay. Tayong lahat po ang magkakaloob doon sa altar para ma-feel po natin yung pagpapasalamat sa Diyos na sabay-sabay. So yun lang po, at ito po, yun po yung ibibigay natin. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagkakaloob ng ikapo lamang, ay hindi ka totoong nagbibigay. Subalit kapag ikaw ay nagkakaloob ng ikapo, pangako, at ng offering ng pagpapasalamat, ang sabi ng Malakay, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ipagkakaloob niya ang biyayang umaapaw, siksik-liglig umaapaw na biyaya. Salamat po! Happy Thanksgiving Sunday!
Isang papuri at pasasalamat, O Diyos, ang aming halimbawa, Panginoon, na kung saan ang mga pagpapalang ito ay hindi lang nagmula sa amin, kundi, Panginoon, ito'y tunay na ipinagkaloob mo sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapalang aming natanggap ay nagbubuhat sa inyo. Narito po ang mga handog. Pagpalain mo nga po, Panginoon, at patuloy mong mapalago para sa gawain ng aming pangangailangan ng iglesyang ito. Salamat po sa mga kamay na nagbigay dito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan sa Matandang Tipan, sa Aklat ng Hukom, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Haguyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Labitot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kabuluran ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya roon ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, pinatawag niya si Barak na anak ni Abon-Noam na taga Kades mula sa lipi ni Naphtali. Sinabi niya rito, "Pinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi nila Naphtali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa mga ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ng Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya." Tayo po ay magsitayo kung maaari at patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa pagkakasulat ayon kay Mateo sa Kabanatang 25 mula talatang 14 hanggang 30. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi,
Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tapat na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. God alone is the giver of every good and perfect gift, every blessing of this life and the one to come. O Father, only you are worthy of our thanksgiving, our praise, our very lives' devotion. Only you deserve to own the rest of our days, to guide them and use them for your glory, to lay it all before you here today. Lord, we come.
Salamat po sa mensahe ng awit na ating narinig. Salamat, choir. Mga kapatid, bilang pagpapahayag ng pagpapasalamat ng school natin, mamaya po, tinatawagan ko yung Board of Trustees ng school at ang council ng church para i-bless po natin mamaya yung 15 sets na computer na may nag-donate po doon. Si Mr. Pwedeng i-announce? Armando Soratos. Palakpakan po natin sa leadership ng ating principal na si kapatid na magkapatid na Mia. Salamat sa buhay ni Mr. Soratos na nag-donate ng, alam ko, 15 sets para sa mga bata. Sabi nga ni principal, hindi na sila nag-aagawan ng computer. So, i-bless po natin mamaya. Sumunod po kayo mamaya after ng service para pasalamatan din natin ang biyayang ito na nanggaling sa ating Panginoon. Marami pong ginagamit ng Diyos na instrumento sa mga pagpapala para sa ating mga estudyante ng San Pablo. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa umagang ito, kalinsabay ng selebrasyon ng lahat po ng aming mga tinatangkilik ay aming ipinagpapasalamat. Ang buhay na ito, ang nangyayari sa isang taon sa aming mga buhay. At ngayon, O Diyos, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Hayaan mo, Panginoon, na ang mensahe ng buhay na aming maririnig ngayon ay magdudulot at magkakaloob sa amin ng buhay na siyang gagabay at siyang magpapaalala sa amin na napakarami naming mga ipagpapasalamat sa buhay na ito. Amen at amen. Pastor, pakita tayo. Yan, lumilipad. Alam natin mga kapatid na ang pagpapasalamat ay isang mandate na dapat gawin ito sapagkat ito ang isang klase ng mabuting relasyon para sa Diyos. Kailan tayo nagpapasalamat? Yung realidad, kailan po tayo nagpapasalamat? Kapag ikaw ay may tinanggap. Correct? You are grateful to have been able to receive something in your life. Kung ikaw ay nagtapos sa pag-aaral, nakaraos, nakasurvive, nakatanggap ng biyaya ng pera, ng trabaho, nakatanggap ng maganda at na-promote sa mas mataas na posisyon. At ano nga ba ang sasabihin mo? Salamat. Salamat. Nagpapasalamat ka sapagkat nakaraos ka, nakapagtapos ka, gumaling ka sa sakit, natapos ang paghihirap ng maghapon, nagkatrabaho ka, lahat iyon ay pinagpapasalamat at sinasambit. Thank you. Thank you. Minsan nagpapasalamat din ang isang tao kapag siya ay ina-appreciate. O, di po ba? Pag ina-appreciate ka, nagte-thank you ka. Eh, kumusta naman po kapag hindi ka na-appreciate at hindi nakita yung iyong ginawa o yung trabaho? Nagsakripisyo ka, tumulong ka, hindi ka man lang pinasalamatan, o kaya hindi nakita, o nagalit pa sila.
Nasasambit ba natin ang salamat? Mga kapatid, ito ang tinutukoy natin ngayong umaga sa ating pagpapasalamat, na napaka-importante sa buhay ng isang tao. Yung pagiging grateful and thankful. Pag-umpisa pa lamang ng buhay na ito, ay nakatanggap ka na ng grasya. Sa pasimula pa lamang, nung nagkaroon ka ng buhay, ay pinasalamatan mo na ang Diyos sapagkat nakamtan mo ang kaligtasan. Sa pasimula pa lamang, ay naihayag na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pinapasalamatan na natin ang ating Panginoon. Pinapasalamatan na natin ang bawat isa, ang bawat nakagawa ng mabuti sa ating mga buhay. Pero minsan, ang katotohanan, ang kalaban ng pagpapasalamat ay ano po? Pagrereklamo. Ang pagpapasalamat ay nahahadlangan ng pagrereklamo. Try to find something missing in your life. Subukan po natin. Huwag lamang magpasalamat sa huli. But in the beginning of all, before you start everything, give thanks. Because you will not able to do anything if God did not create you and me and say, thank you, Lord. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks for all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tayo ay thankful no matter what. Maaring sa buhay natin ay may problema tayo ngayon. Sa trabaho, sa pinansya, sa karamdaman. At ito yung mga bagay na tila nagpapahirap sa tao. Na tila nga bagang hindi mo masambit yung pagiging thankful mo sa nangyayari sa buhay. At hindi na naipapahayag yung meron sa puso mo. I-assess nga natin mga kapatid sa araw na ito ang ating mga sarili. Kung tayo nga ba ay may mapagpasalamat na puso. Mayroon isang tao sa Biblia na nasa kanya na ang lahat para hindi pasalamatan ang Diyos. Naranasan na niya ang buhay na hindi mabuti. Iniwan siya ng pamilya. Siya ay nag-iisa na sa buhay. Siya ay inabuse sa loob ng kulungan. Pero sa lahat ng kanyang karanasang iyon, instead of giving complaints, ano ang kanyang ginawa? Umaawit. Umawit at nagpuri sa Diyos at hindi mo narinig ang kanyang pagko-complain. At sino nga ba ang taong ito na aking tinutukoy? Ang sumulat mula sa Thessalonica 5:18 na walang iba kundi si Pablo. Sa kabila na siya ay nakakulong, nakakadena ang kanyang mga paa at mga kamay, hirap kumilos sa kulungan. Maririnig mo sa kanya, naririnig ng mga tao ang umaawit at pagpupuring nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabila ng nangyari sa kanyang buhay. Ang taong ito na si Pablo, who learned the meaning of true thanksgiving,
nasa gitna ng adversities sa kanyang buhay. Hindi niya inisip ang kanyang kalagayan. Bagkus ibinigay niya ang buong pusong pagpapasalamat. No matter what, no matter circumstances. Ang thanksgiving na ipinagkaloob ni Pablo ay pinakita niya hindi lamang isang beses, kapatid, kundi maraming beses. Hindi lamang taon-taon ng katulad ngayon, ginawa ang pagpapasalamat sa kanyang buhay, kundi yung daily reality na siyang nagkaloob at nagbigay ng pagbabago ng kanyang mararanasan at nararamdaman. Yung pagiging joyful heart in every situation. Sa pagiging thankful, mga kapatid, sinabi ko, hindi lamang sa oras na ito at sa panahon ng isang taon na ialay ang pagpapasalamat ng bunga ng ating mga tinanggap. Kaya nga nakikita nyo po yung isang box doon. Yung box doon, nabibilang ang lumalapit at nagpapasalamat. Bakit? Kasi, ang alam lang natin na kapag inihulog yung ikapo at offering, enough na yun. Ang importante ay yung ialay mo at iharap mo yung buhay mo upang pasalamatan ang Diyos. At ginagawa yan tuwing panahon ng pagpapasalamat, tuwing linggo. Kaya yung sistema ng worship po natin, merong nagpapasalamat sa dulo. Di ba, tumatayo po kayo at binubuksan ninyo yung box tuwing linggo at ibinibigay ninyo kaalinsabay ng paghahandog ng ating buhay. Yung ibig sabihin ng routine, ng personal na pagiging thankful heart ka, meron ka. At ibinibigay at pinagkakaloob mo rin ang buhay na ito. We must not allow the spirit of ingratitude to harden our hearts and chill our relationship with God and others. Huwag nating hayaang mawala ang mapagpasalamat na puso upang lumamig ang ating pakikitungo sa Diyos at ipagpasalamat ang meron sa atin. Ano pa ang makikita sa istorya sa Biblia? Alam natin na merong 10 ketongin na nagkasakit. At gusto kong ipaalala sa inyo yung 10 ketongin ito, na nung unang panahon wala ng lunas ito. At talaga namang hindi mo sila makakasama kasi nakaseparate sila dahil nakakahawa ang sakit na yon. Subalit sa pag-ibig ng Diyos nung nakita niya ang 10 ketongin, pinagaling niya sila. Hindi ko na po istoryahin kung bakit. Subalit yung pinagaling sila ng Diyos sa kanilang karamdaman. At ang 10 ketongin na yun nung gumaling, ilan lang po ang bumalik? Isa. Tama po, isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Bakit nga ba kailangan, mga kapatid, ang magpasalamat sa kabila ng dinaraanan ng isang tao? Sa dinaranas ng isang tao. Alam mo, wala pang nangyayari sa'yo, dapat bilang mananampalataya, may pusong mapagpasalamat at laging sinasabi, salamat, salamat. Sa anumang bagay ang tinutukoy ni Pablo ay ipagpasalamat. Mga kapatid, gusto ko pong makita natin ngayon sa panahon ng ating pagpapasalamat kung bakit kailangang pagdaanan at gawin na routine ng buhay ng isang mananampalataya ang magpasalamat. Una, magpasalamat ka sa mga material blessing na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pasalamatan natin ang lahat ng bagay na material na dumating sa ating buhay.
Bakit natin pinagpapasalamat ang mga material na bagay? Minsan kasi, may mga tao na hindi kontento kahit gaano siya kayaman. Hindi pa rin siya kontento sa kanyang buhay. Subalit meron namang hindi kaya mayaman sa lahat ng bagay. Subalit naroon ang kanyang pagpapasalamat dahil ramdam niya ang Kristo sa kanyang puso. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Kapatid, kung anong meron ka, ipagpasalamat mo yan. Kung ano ang iyong tinanggap, ipagpasalamat natin yan. Kung anong klase ng buhay mayroon ka, ipagpasalamat mo yan, kapatid. Sapagkat ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos iyan para sa iyo at para sa akin. Ano pa ang dapat nating ipagpasalamat? Ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga tao na nasa palibot mo. Ipagpasalamat mo ang taong kasama mo. Minsan ito yung hindi natin nakakagawian. Sapagkat iniisip natin, kasama mo na sila, kapamilya mo na sila. Alam mo na kung ano ang kailangan. Alam mo na rin na kahit hindi mo binabanggit, ay nagpapasalamat ka na sa kanila. Subalit kapatid, gusto ng Diyos, ipagpasalamat mo ang bahagi ng buhay mo, ang mga tao na nasa tabi mo, ang mga tao o pamilya mo na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Sila man din ay iyong katuwang. Sila man din ay mga tao na ibinigay ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Ngayon, sabihin mo ngayon sa katabi mo, kung asawa mo yan, kung anak mo yan, kung kapatid mo yan o kaibigan mo, sambitin mo yung ngayon mga kapatid, salamat sa buhay mo. Sige po, sabihin po natin. Yaan ang salitang pagsabi, thank God for the people in your life. Yaan yung mga tao na nagbibigay at nagdudulot ng kasiyahan at kagalakan, ng kalakasan upang pasalamatan ang Diyos. Pag-uwi po ninyo sa bahay at nakita ninyo ang bahagi ng inyong mga pamilya, sabihin niyo po, thank you so much. Salamat sa iyong buhay. Ano pa po, aside sa material at mga tao sa palibot nating ipagpasalamat sa araw na ito? Yung sinasabi, we have to thank, sabi ni Pablo ito, the trials or even persecution. We know that He cares us in times of suffering. Sa panahon na ikaw ay nagsasuffer, sa panahon na ikaw ay sinusubok, sa panahon na nape-persecute ka, mga kapatid, that's the time that we draw closer to Him. Ginagamit ng Diyos o ang Panginoon ang mga gandang sitwasyon upang sa lalong mas mapalapit tayo sa Kanya. Hindi lamang yung magaganda, bagkus maging sa mga pagsubok at mga temptasyon at mga persecution sa ating mga buhay. Ipagpasalamat mo yan. Alam niyo mga kapatid, kung bakit kami merong clergy convocation. Marami rin sa amin na mga manggagawa ang nasusubok
ang nadidepress sa sitwasyon. Mga pastor na po kami. Minsan nakakalimutan yung pangako ng Diyos na kung dumarating man ang mga pagsubok, mga persecution sa buhay, ay hindi nakikita na mas lumalapit pala tayo sa ating Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid ngayon kung ano ang pinagdaraanan ninyo. Kung ano ang trials na kinakaharap ninyo ngayon. Kung ano ang sumasagi sa ating mga isipan upang hadlangan ang ating pagpapasalamat. Subalit ang nakikita ko doon, yung tinatawag na pag-cultivate the spirit of thankfulness. Yung pagbungkal ng espiritu ng pagpapasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao. Even in the midst of trials and heartache, lahat yan, makikita natin ang buhay ni Kristo. Kung naipako ka na, edi pwede mo nang tumbasan yung sakripisyo at pagsubok sa buhay ng ating Panginoon. Kung hindi pa man, hindi katapusan, kapatid, ang buhay na ito upang hadlangan mo ang biyaya ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano nga ba ang impact ng mensaheng ito sa ating buhay? Marami ka bang hinihiling sa ating Panginoon na hindi pa niya ibinibigay? At iniisip mo ngayon dahil hindi niya ibinibigay, ay nahahadlangan ka ngayon upang pasalamatan ang Diyos. Minsan itong bagay na ito na mga ating hinihiling, alam ng Diyos kung ito ay importante para sa iyo. Alam din ng Diyos kung ang hinihiling mong ito ay hindi niya ibinibigay. Baka dahilan ito nang hindi ka magpatuloy. O kaya dahilan ito upang makita at maihayag yung panghihina ng buhay mo bilang tinawag ng Diyos. May hinihiling ka ba ngayon na ni kailanman ay hindi pa niya sinasagot? At iniisip mo ngayon na hindi ka tinutugunan ng Diyos, kaya nga nahahadlangan ang iyong pagpapasalamat. Nagpapahila ba ito ng iyong pagbibigay at pagkakaloob sa Diyos? Nagbibigay ba ito ng challenge sa buhay mo para ayaw mo nang sumuporta sa gawain ng Panginoon? Kapatid, habang iniisip mo yun, yung hinihingi mo na hindi pa ibinibigay ng Diyos kailanman, isipin mo rin ngayon yung mga bagay na hindi mo pa kailanman sinasabi at hinihiling sa Diyos, ay hindi mo na mabilang sa iyong mga kamay, ibinigay na pala niya sa iyo. At yan ang isipin natin ngayon, kung bakit tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil kung minsan, napakarami nating mga hinihingi, subalit hindi natin nakikita, hindi na pala natin nabibilang sa ating mga kamay ang ibinigay ng Diyos sa atin. That's why we have to be thankful heart. Ngayon mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso sa pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat sa ating mga buhay. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang meron tayo.
Ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga taong nasa palibot natin, ang ating mga pamilya. At higit na ipagpasalamat sa Diyos ang mga pagsubok, ang dumarating araw-araw sa ating mga buhay, sapagkat yan ang instrumento upang mapalapit pa tayo sa Diyos at sambatin sa Kanya. Malaya nating sabihin, Panginoon, salamat po sa buhay na iyong ibinigay sa akin. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at kalakasang taglay na meron tayo. Mga kapatid kay Kristo, sa paghahanda ng ating pagpapasalamat, di po ba pagkatapos ng mensahe ng buhay, ritual na nating ginagawa, umaawit tayo, nagpupuri sa Diyos, at lumalapit tayo sa Kanya sa kadahilanang nagpapasalamat ang puso mo. Gawin nating hindi lamang sa araw na ito, nang gaya ng ginawa ni San Pablo, sa buhay niya, sa kinaharap niyang hirap sa buhay, nagpapasalamat siya. Minuminuto, araw-araw, taon-taon, sa buhay ng pagtahak niya sa mundong ito. Gayon din ang mensahe ng buhay na dapat nating isapamuhay sa ating mga buhay. Kapatid, ito yung pagkakataon. Ito yung panahon to renew our love, to renew our heart, yung thankfulness, yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Come what may, anuman ang darating, anuman ang meron tayo, ipagpasalamat sa Diyos ang lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kakamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.
Narito po, Panginoon, ang kapahayagan ng mensahe na aming narinig, Panginoon. Ang buhay ng pasasalamat. Narito po ang aming mga handog. Pagpalain mo nga ito, Panginoong Diyos, at patuloy mo pong palaguin. Kasabay na ang mga puso namin ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami, Panginoon, ay tinuruan mo at inilagay mo sa aming mga puso ang diwa ng pasasalamat. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos, tulad ng mensahe ng awiting ito, hindi kaya ng bawat iyong mga anak na bilangin ang lahat ng mga pagpapala at biyaya na aming tinanggap sa iyo. Narito po, Diyos, ang mga simbolo ng mga biyaya na kanilang mga tinatangkilik. Ipinagkaloob nila, Panginoon, ang kanilang mga handog, pasasalamat sa iyong paanan. Bilang mananampalataya, bilang tagalingkod at lingkod mo, O Diyos, na tumanggap ng maraming mga biyaya. Narito po sila, Panginoon, nagpapasalamat sa kanilang mga buhay. Sapagkat naranasan nila, Panginoon, kailanman hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Kailanman, Panginoon, hindi naging salat ang pagkainan. Kailanman ay hindi sila nalungkot sa kabila ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Bagkus ang lahat ng iyon ay ginamit nila, Panginoon, upang maging matatag at hindi sila malihis
patungo sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Salamat sa iglesyang ito, na ito ang tahanan nila, Panginoon, upang kung dumarating man na sila ay nahihila pababa, lumalamig at nawawala yung alab. Salamat, O Diyos, sapagkat pinatitibay mo kami. O Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Sila man din ay nakaluhod, nakatayo sa kanilang mga upuan. Kaming lahat, Panginoon, ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sapagkat kung minsan, O Diyos, ang nakikita lang namin na pinapasalamatan ay kung ano yung gusto namin, kung ano yung natanggap namin, kung ano yung hindi namin nakikita, ay gusto pa rin naming mangyari sa aming mga buhay. Nakakalimutan naming pasalamatan ka, na hindi pa man din namin binibigkas, O Diyos. Ibinibigay mo na, tinutugunan mo na. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito, maranasan namin muli yung alab at sigla na ang puso namin, O Diyos, ay laging mapagpasalamat. Na ang buhay na taglay namin at kalakasan ay utang namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Nang bawat mga asawa, anak, mahal sa buhay, ay katuwang pala namin sila at pinanghugutan ng lakas. Panginoon, salamat sa kanila. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat sa aming pagdulog, pinagpala mo kami. Pinagpala mo ang bawat iyong mga anak na ito, at pagpapalain mo pa habang sila'y nabubuhay. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga handog ng mga anak mong ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang kanilang buhay na ipinagpapasalamat sa araw na ito. At ibalik mo sa kanila ang kasiglahan, ang kaligayahan ng paglilingkod sa iyong ubasan. Maraming salamat at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Great or small, do not be discouraged, God is over. Count your Many blessings angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, ang ating pananambahan ay dito nagtatapos. Subalit, yung ating Panginoon, ang naranasan natin ngayon, sa inyong pagbabalik sa iyong tahanan, sa inyong paglabas sa templong ito, sambitin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay na ito. Sumainyo nawa ang wagas at di magmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos na ating manlilikha, ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapahang kaloob ng Espiritu Santo, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.